Ay mga kababayan, magandang araw po sa inyo. Ito po si Kaeli at isa ho sa pinakamainit na issue diyan po sa Senado, yung patuloy na isinasakang investigasyon ng Senado na may kinalaman sa mga operasyon ng Pogo. At siyempre ay nasentro po yung usapin dito po kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Oy, meron pala ho siyang pagkakataon pa para hindi po siya mapalayas dito po sa Pilipinas. At sa ating one-on-one interview kay Senator Win Gatchalian, na kabilang po sa nag-iimbestiga dito po sa operasyon ng Pogo sa ating bansa, ay dahil sa magaling naman po sa wikang Pilipino o magtagalog, ito pong si Mayor Alice Go, ay mariho siya na mag-apply para maging ano siya, no? I-naturalize po yung kanyang pagiging Filipino citizen. So yun po mga kababayan. At base po sa requirement, at least yung minimum na pananatili dito sa bansa, at least kung nasa kadalasan na po ay 10 years. O mga kababayan, at siyempre, isa po sa pinaka dapat ho na gawin, yung lengguwahe po natin ay marunong ho siya. So ito pala, so si Mayor Alice Go, pwede ka pala na manatili dito po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas, kasi 'di ba lumilitaw ho na wala pong katunayan, wala pong dokumento na magpapatunay na isa pong tunay na Pilipino, ito pong si Mayor Alice Go. Kaya ang binabanggit at yung ilan nagsasabi, kailan ba ipadideport yan? Kung mapapatunayan na hindi naman pala Pilipino at pabalikin na yan sa kanilang bansa sa China dahil siya po ay talagang Chinese. Pero sabi po ni Senator Win Gatchalian ay pwede naman pala na yun ho, maging ano siya, naturalized Filipino. May mga requirements ho dyan. At yun ho, ang gagawin para manatili ho siya rito sa Pilipinas kung nais niya. At magaling na ho, di ba? Matatas ho Pilipino, Tagalog. At di ba sa kanyang mga pagsasagot diyan po sa isinagawang investigasyon ng Senado. So, panoorin po natin ito hong pahayag ni Senator Win Gatchalian sa ating one-on-one interview. At marami po ang nag-aabang. Bagamat siyempre hindi pa po tapos ang investigasyon ng Senado dito ho sa issue po dito kay Alice Go. Ano ho ba mangyayari? Ngayon suspendido po siya. Marami nagtatanong, may ipa-deport ho ba ito kung hindi po mapatunayan na talagang hindi po siya Pilipino? Sa akin pag-aanalisa, yung kanyang birth certificate ay defective at dapat cancelihin yung kanyang birth certificate dahil nagsinungaling yung kanyang tatay bigyan kita ng halimbawa, yung tatay niya nag-register ng 4 na beses sa pamamagitan ng late registration. At ginamit niya doon sa late registration niya ay ang kanyang napang-asawa ay si Amelia Lial. Pero si Amelia Lial sa testimonya ni Alice Guo ay kasambahay. So, ibig sabihin, 4 na beses nabuntis ng kanyang tatay, yung kasambahay, at pinakasalan eventually. Di ba ho? So, parang katakataka naman yung ganyan na sitwasyon. At may inconsistency. Ang problema, yung tatay niya wala na dito sa Pilipinas. Dahil Chinese citizen niya, bumalik na sa sarili nilang bansa at hindi na natin mahahanap. So, kung wala po siyang dugong Pinoy, ipa-deport po ito, Senator, sa kanilang bansa sa China. Ang mangyayari, makakansela yung kanyang birth certificate. At dahil kanyang tatay ay Chinese, ang tingin ko, ang magiging nationalidad niya ay Chinese. At magiging Chinese citizen siya. Pwede naman siya mag-naturalization process. Wala namang problema doon. Dahil magaling si Alice mag-Tagalog, pwede na siyang mag-naturalization process. Yung legal na proseso. Kaya lang, hindi na po siya pwedeng tumakbo
kumandidato. Hindi na siya pwedeng tumakbo, obviously. Opo. Yung COA na to, ma-enforce yun at matatanggal siya sa pwesto. Opo. So dito ho, Senator, nasilip din ho natin, lalo po ng Senado, parang naabuso po yung late registration. At dito, marami ho na mga foreigner. Ito ho nagiging nagiging hakbang at yung sa PSA at yung sa local registry office sa LGU, mukhang naubuso at mabilis na napapulusutan, Senator. Tama ka, naabuso to, Eli. Yung magandang layunin ng proseso, naabuso dahil aminado naman tayo, maraming katutubo na walang birth certificate. Marami tayong mahirap na mga kababayan na nakatira sa malalayong lugar, walang birth certificate. Dahil yung iba, sa ibang lugar, walang ospital. Kaya ang pamamaraan nila ng panganganak ay sa bahay lang. pilot o sa bahay. Doon pumapasok ng late registration. Pero naging butas rin to at ginamit na ng mga masasamang dayuhan o mga dayuhan na walang respeto sa ating batas. At ginamit na yung late registration sa pagkuha ng citizenship. Opo. So, may kailangan pa ba hubong batas para magkaroon po ng bagong sistema sa pagkuha ng birth certificate? Kasi napaka-importante, Senator, na ang birth certificate ang isa po sa pangunahing requirement para makakuha po ng pasaporte. Kasi yung DFA, wala na pong panahon niya para basta nakita nila na genuine ang papeles o birth certificate, aprobado na po kagad yan. Tama. Itong mga birth certificate kagaya kay Alice Go, genuine naman yan. No? Ibig sabihin, in-issue ng PSA yan. Ang hindi genuine ay yung impormasyon sa loob. Yun, opo. Yun ang hindi genuine dahil nga nagsinungaling yung kanyang ama. At tama ka, Eli, na ngayon, sa panahon ngayon, ang pinaka-basic document sa lahat, no? NBI clearance, police clearance, employment, passport, birth certificate. No? Pag nag-a-apply ka, unang-unang hinihingi, birth certificate mo. Tama. Kaya kung yung impormasyon sa loob ng birth certificate mo ay mali-mali at galing sa kasinungalingan, ay talaga yung tao, mali yung kanyang magiging pag-unawa. Tama, opo. Okay, so may ilan pa ho ba mga pagdinig ang gagawin ho rito, Senator? Kasi meron din naman na mga pumipintas na parang nalihis na raw po yung pangunahing layunin ng pag-iimbestiga rito at natuon na raw po rito kay Alice Go. Hindi nalihis naman, Eli. In-expand namin yung investigation dahil dapat tignan natin yung mga personalidad na kasangkot dito hindi lang pwede tignan yung Pogo, kung hindi, sino ba yung mga taong kumbaga, tawag ko nga, enabler. Naging yung mga taong nagbukas ng pinto para makapasok itong mga kriminal dito at mga sindikato. Sila yung mga taong kumbaga nagbukas ng oportunidad para makapasok ng mga masasamang elemento dito sa ating bansa. Apo. Okay, so yun ho siguro. May mga ilang pagdinig po at magsisagawa po ba kayo ng inspeksyon sa PORAC? Kasi, apo. Sa June 25, mag-i-inspect kami at doon na rin isasagawa yung pagdinig. Pero may mga nasisilip na iba pang mga lugar tulad po sa Cavite ay bagamat wala naman nakukuha pang report na talagang meron doon Pogo. So, yun ho ba ay pwede patingnan din po, Senator? Sa ngayon, ang ating proseso ay kung merong mga report, merong mga nagsumbong, merong mga hiling galing sa mga embahada, ay rumiresponde ang ating pamahalaan. Sa ngayon, dahil wala pang mga sumbong, walang responde ang ating pamahalaan. Pero dito nga papasok yung regulation. Dapat kahit walang sumbong, ang PAGCOR ginagawa yung kanilang trabaho sa pagre-regulate. Sabi ng PAGCOR noong unang pagdinig namin na dapat merong national agency sa loob nitong Pogo Hub. Pero nung natuklasan namin sa aming pagdinig, walang mga national agencies tulad ng PNP, ng Bureau of Immigration at iba pa. So, at kaya itong regulation madalas kong naririnig pero hindi naman nagagawa. Yan po ang pahayag ni Senator Win Gatchalian at patungkol naman ho dito sa issue ho ng ng Pogo.
Kasi marami po ang nanawagan na hindi, talaga ipatigil na ho yan. Lumalakas po yung panawagan ngayon na tuluyan ng ipagbawal yung pogo dito po sa ating bansa, mga kababayan. At sabi nga po ni Senator Win Gatchalian, wala nang dapat hindi na kinakailangan na ikatwiran pa na may kita. May kinikita ang gobyerno dito po sa operasyon ng pogo. Kasi sabi po ni Senator Win Gatchalian, ang pogo, yung mga legal ho, may mga lisensya, ay ginagawang front ng mga illegal na pogo operator dito po sa ating bansa. At patuloy na lumalala itong isyong ito, mga kababayan. Di po ba? At siyempre, mismo sila, bagamat mga kapwa Chinese po nila, ang sinasabi na tinotorture, pero hindi malayo na may madadamay po ng mga Pilipino ho dyan sa ginagawang pagtutorture at iba't ibang mga aktibidad ng ilang mga sangkot dito po sa POGO, yung Philippine Offshore Gaming Operators, mga kababayan. At sabi po ni Senator Win, wala. Hindi pa pwedeng ihambing yung kinikita sa epekto sa ating lipunan. At meron din pong binabanggit si Defense Secretary Gibo Teodoro na nagsisilbing banta sa pambansang seguridad ito hong pogo na nag-ooperate dito po sa Pilipinas. Bagamat binabanggit ho ng PAGCOR, si Chairman Altenco, na yung mas maganda ho ng yung pogo regulation daw, i-regulate ho ng maigpit ito hong pogo, mga kababayan, dahil sa malaki raw ang kinikita ho rito. Chairman Altenco, timbangin mo yung kinikita ng ng PAGCOR dito sa pogo sa epekto naman ito, mga kababayan, kasi 'di ba may mga criminal syndicate ho ang involved sa mga criminal activities, tulad doon ng scamming operations, mga kababayan, di ba? Ang dami ho So, malaki po ang epekto dito ho sa ating bansa. Kaya nga sabi po ni Senator Win, wala ginagawang front lang yan ito, panoorin po muli natin. Ito hong bahagi pa rin ng ating one-on-one interview kay Senator Win Gatchalian. Tapos Bamban Tarlac ay nagkaroon po ng pagsalakay sa Porac at talagang lumilitaw na naging malawak at matindi po yung operasyon ng pogo. Legal man o illegal, may binabanggit ho kayo, Senator, na itong legal ay nagiging front ng mga illegal na pogo dito po sa ating bansa. Tama, Eli, kasi hinihiwalay ng PAGCOR yung legal at illegal. Pero para sa akin, walang legal at illegal dahil pati yung legal, yung binibigyan ng lisensya, ay nagagamit as front sa mga illegal na aktibidad. Bigyan kita ng halimbawa, yung mga nahuli sa Banban at sa Porac ngayon, marami doon ay nanggaling sa quote-unquote legal na pogo. Maraming mga trabahador ay nanggaling sa iba't ibang legal na pogo. Dahil pag nabigyan ka ng lisensya, kahit ilan na trabahador na dayuhan ay pwede mong ipasok dito. At ang problema, inamin na rin ng Bureau of Immigration at ng DFA na hindi nila naman kayang imbestigahan at tignan kung sino-sino itong mga pumapasok sa ating bansa. Kaya makikita natin dito sa insidente sa Porac na karumal-dumal ang mga ginagawa doon at yung mga taong nakapasok, yung mga dayuhan, talagang mga walang kaluluwang sindikato na kahit anong gawin nila sa loob ng kanilang Pogo Hub, ginagawa nila. So kayo po, Senator, ay nais yung po talagang ipagbawal na itong Pogo dito po sa ating bansa. Gusto ko na ipagbawal ito para para sa ating bansa dahil gusto natin isang tahimik at mapayapang bansa. Hindi ako kasi naniniwala na pwede natin isaalang-alang ang katahimikan at kapayapaan ng ating bansa para lang kumuha ng pera at ng kita. Hindi natin pwedeng ikompromiso ang peace and order ng ating bansa sa kita na ipinapangako nitong mga pogo.
dapat bigyan natin prioridad lagi ang peace and order. Dahil ang peace and order, yan din ang magdadala sa atin ng tunay na tunay na pag-unlad. Kung mapayapa yung ating bansa, maraming mamumuhunan sa atin, maraming papasok na investments at lilikha ng trabaho. Pero sa ngayon po, Senator, ay nais po ng PAGCOR at particular, binabanggit po ni PAGCOR Chairman Altenco na mas maganda ho magkaroon po, i-regulate na lang po instead of total ban ito hong Pogo dito po sa ating bansa. Matagal na natin naririnig yung regulate, no? Ilang taon na natin naririnig i-regulate. Pero ito ay pang-pitong raid na nangyari dito sa PORAC. At tuwing may nare-raid, nag-iimbestiga kami at sinasabing i-regulate ng mabuti. Pero hanggang salita na lang yung pagre-regulate ng mabuti. At ang tingin ko, hindi talaga mariregulate ng mabuti ito. Dahil unang-una, yung PAGCOR may conflict of interest sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, siya ay isang regulator. Sa kabilang banda, siya ay kumikita. Kaya bibigyan niya ng mas mabigat na timbang yung kita dahil obviously pumapasok yan sa kanyang kaban. Kaya may failure of regulation tayo ngayon dahil nga may conflict of interest yung personalidad ng PAGCOR. Pero sabihin natin talaga namang may kita, pero pwede ba itong talagang ihambing o sabihin natin na yung banta, kasi may lumilitaw ho ngayon, Senator, at mismong ang Defense Secretary Gilbert Chidoro ay sinasabi na parang nagiging threat to national security ito pong Pogo. Bibigyan ko ng mabigat na timbang yung statement ni Secretary Gibo Teodoro dahil sa kanyang sangay ang mga intelligence agencies, mga defense agencies, marami siyang nalalaman at nasasagap na impormasyon at intelligence. At pag nasabi niya yan, ibig sabihin meron talaga siyang basehan. Kaya yung natuklasan ng mga military uniform sa PORAC, para sa akin hindi ito bula o hindi ito biglaan. Talagang mayroong connection nito sa banta sa ating national security. At dapat tingnan din natin yung kabuuan, no? Dahil makikita natin karamihan ng mga nagtatrabaho sa mga Pogo ay Chinese. Karamihan yung taya na ginagamit dito ay galing sa China. Ang nagpapatak mga sindikato, makikita natin lahat Chinese. Kaya tingnan rin natin yung kabuuan na larawan. Isama na rin natin yung pangyayari sa West Philippine Sea. Isama na rin natin yung mga nahuhuling mga spiya dito. Kung matatandaan nyo, sa Makati may nahuling isang Chinese na ang daming hacking equipment. Ako, kinalibutan ako doon dahil biro nyo may hacking equipment. Tapos sinasabi niya wala siyang kinalaman sa hacking. Obvious yung na diskubre na hacking equipment yung kanyang dinala dito. Kaya tingnan rin natin yung kabuuan na sitwasyon. Yan po ang pahayag ni Senator Win Gatchalian at nais niya nga po na talagang tuluyan na pong ipagbawal, palayasin, paalisin itong Pogo dito po sa ating bansa, mga kababayan. At wala na ho, hindi na pwede katwiran na may kinikita ho ang gobyerno dyan. Hindi, talagang dapat na ho. So sa aking pananaw, mga kababayan, talaga namang dapat na hong paalisin. Ito hong Pogo, mawalang galang na po sa ilang mga kababayan natin na maapektuhan yung mga empleyado po ng legal na Pogo dito po sa ating bansa. Pero alam nyo ho, kumisan, baka hindi nyo nalalaman na ang pinapasukan nyo ay illegal na. Kasi nagiging front po ito ng mga illegal, yung mga legal na Pogo. 'Di ba? Parang ano lang yan eh. Ba pwede nating ihambing yan sa sa operasyon ng STL, yung Small Town Lottery ho ng PCSO. Yan po ang pinaka-front na mga weteng. 'Di ba? Tingnan niyo ho, imbestigahan niyo ho, mga kababayan. Lahat po ng mga weteng operator sila po ay may legal. Ito hong STL, nagsisilbing legal. Di po ba? Kaya pag i-raid ho ng ating mga kagawad ng PNP, nako, STL ito legal. Sabay, mag-aayos na lang.
para hindi na iprosige yung pag-iimbestiga. So, ganyan po. So, ganito rin ho ang nangyari sa Pogo. May mga legal, lisensyado sa PAGCOR, pero nagiging front ho sila, kumakalat ho yan, mga kababayan, at siyempre, mga kababayan, talagang ang masaklap po rito, hintayin pa ba natin na may mga biktima ng mga Pilipino, matindi ho, di ba, ng mga illegal. Kasi ang dami ho ng mga kung ano-ano mga scam at yung mga pangahak ho, mga kababayan, ano ba, hintay pa ba natin na magkaroon po ng matinding epekto bago tayo kumilos? So, yun po, sana po ay yung panawagan po sa Pangulo na ipagbawal na agad na itong siguro tugunan po ni Pangulong Marcos Jr. para matapos na po ito. Marami hong pwedeng pagkakitaan pa ang gobyerno. Ang dami ho ng mga legal na pamamaraan na pwedeng hong kumita ang gobyerno para po sa kapakinabangan at interes ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli. Muli po, magandang araw sa inyong lahat.